The Bible in Tagalog. Ang paglikha ng mundo. Noong unang panahon, sa pasimula ng lahat ng bagay, wala pang anumang nilalang ang naroroon kundi ang Diyos. Nasa Kanya ang kapangyarihan at karunungan na lumikha ng lahat. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nag-aalab. Sa unang araw ng paglikha, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang kalupaan ay wala pang hugis o anyo, ito'y walang buhay. Ang mundo ay sumusunod pa sa kadiliman, ngunit ang Espiritu ng Diyos ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa ikalawang araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalangitan sa kalagitnaan ng tubig upang maghiwalay ito mula sa tubig. Kaya't nilikha ng Diyos ang kalangitan at tinawag ito na kalangitan. Nagpatuloy ang paglikha sa ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga halaman at puno na nagbubunga ayon sa kanilang uri. Kaya't lumitaw ang mga damo, halaman at puno, bawat isa ay may kani-kaniyang uri. Sa ikaapat na araw, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan upang magbigay liwanag sa lupa, upang hatiin ang araw at gabi. Nilikha ng Diyos ang malalaking ilaw, ang araw upang magbigay liwanag sa araw, ang buwan upang magbigay liwanag sa gabi, at mga bituin upang magbigay tanda sa mga panahon at araw. Sa ikalimang araw, sinabi ng Diyos, maglipa na ang karagatan ng mga isda at maglipa na sa kalangitan ang mga ibon. Kaya't nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa karagatan at lahat ng uri ng ibon. Ang karagatan ay nagmistulang isang buhay na kaharian ng mga isda at ang kalangitan ay puno ng kakaibang mga ibon. Sa ika-6 na araw, nagpatuloy ang paglikha. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga hayop na maglalakad sa lupa mula sa malalaki hanggang sa maliliit at ang mga hayop na may daladalang kanilang sariling uri. Kaya't nilikha ng Diyos ang mga hayop sa lupa, ang mga hayop na may kakayahang maglakad at ang mga hayop na may sariling kakayahan. Sa huli, sa ika-7 araw, nagtapos na ang gawa ng Diyos. Sinabi ng Diyos, nilikha ko ang tao ayon sa aking larawan, sa ating wangis. Sila'y maghari sa isda sa karagatan, sa mga ibon sa kalangitan, sa mga hayop sa lupa, at sa lahat ng bagay na may buhay sa lupa. Pagkatapos ng 7 araw ng paglikha, nagpahinga ang Diyos mula sa kanyang gawa. Ipinahayag niya ang ika-7 araw bilang isang banal na araw at ginawa itong espesyal at banal. Ito ang kwento ng paglikha ng mundo, ayon sa aklat ng Genesis sa banal na Biblia. Ang Diyos ang naglikha ng lahat ng bagay at nagbigay buhay sa mundo.